Happy Tuesday na mga higalag mga kaigsunan. Wala sa bulwagang tahanan ang ato ang pagsibya. Ato ang kitix karon sa atong devotional no. Kay Martes pa kita karon. Ato ang basahon. Revelation 12:12. Therefore rejoice, ye heaven, and ye that dwell in them. Woe in the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because knowing that he had but a short time. Sa Revelation 12:12. So muna ato ang teksto niya no atong pamalandungan sa title nga Time of Trouble. Pero last year to siya no nga December 3 ga time of trouble kita kay mao to siya ang panahon jud nga galinog-linog ang December 3 halos tibok adlaw no nga naramdaman ang mga kanang aftershock ibali kay naka 7.2 man to no aman to naka 7.2 nga kanang magnitude. Ang katong ni Bakwit ang kuan Surigao sa linog man to, dili man to siya sa Bagyo no ang gibakwit sila. So welcome kita sa itong ang pagpamalandong Bible study on lesson study on the words marathon lesson karon ko yun God ay wikas sa heptalogy lesson ko 7 parts textual audiovisual na to presentation article title na to Bible reading marathon journey 2022. So nadiri sa ato ang display or Bible reading marathon journey lang no ang 2022 sa ato ang blogspot.com ang link nato address nato no link address. So introduction start kita i-pull down yung mga status bar makita atong pizza December 3 Tuesday. Happy December 3 mga higalang mga kaigsunan sa December 3. Bantay panahon na dayon kita og sa pag-asa ng ulan ang ulan ang gibantayan no share line na pud kita unya so lokal lang kita no nga ato ang bantay panahon. High gihapon atong temperature oh 33 degrees Celsius lang kakaihay lagi taning December na unsa naman tumiagi naglinog ni bagyo karon excessive heat na pud tani kada 33 degrees Celsius ang lowest 23 mostly cloudy excessive heat ang butuan. So galaw na kita sa adlaw ato ang dawn sa kadlawon 5:16 AM sunrise 5:39 AM sa kamuntagon sa kagabion pa sunset. Oy ni adjust yan ni abanti siya isa kay wa na sila nagkapariha
Ang sunset 5:17 ug ang dusk 5:39. So sunset lang ang atong adjuston, no? Kay ni usab ang iyahang isa ka minuto. 5:17 PM, no? Say ang sunrise 5:39 ni usab pod ang sunrise isa ka minuto 5:39 save. Wind situation galaw sa hangin 11 km/h kana murag sakto na. Tres size just 11 just. Dito niyo ang kusog ng hangin. Magsugod na siya alas 8. Ay. Kahit na kay 10. Unya sunod-sunod din siya. Na ay 11 sa alas 10. Na po'y 11 sa alas 11, alas 12 just, alauna 8. Niya. 10 na po sa alas 2, sa alas 3, 8, alas 4, 10 na po ang iyang hangin. O alas 5, 6, 5, susunod na no, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5 sa 4 PM ugma balik. Sama na ato ang wind situation galaw sa hangin. Galaw kita sa tubig. Ato ang tide forecast. High tide o low tide. So Tuesday, December 3, 2024, low tide, high tide, low tide, high tide. AM, PM, 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 PM. Some low tide siya, 6:44 AM, unya buntag na yun, low tide siya. 0.33 meters, some high tide siya, Udto 1:03 PM, 0.78 meters, 2.56. Malaw tayo sa hapon 5:07 PM. Mubura ilang pagitan sa oras. 0.46 meters, 1.51 feet. O sa kagabion ng high tide, maghapon habog gihapon ang high tide sa kagabion 11:50 gabi kaayo PM, no, 1.8 meters, 592 feet. So ato ang Yuletide nga countdown. Atong countdown sa atong Christmas, di naman sa labad. Makita na kayo sa kuan kalendaryo, no? 29 days to go, 19 hours, 16 minutes with seconds sa ato ang New Year. 28 days to go, 19 hours, 16 minutes with seconds. Ato ang countdown sa ato ang New Year 2025.
Suma na ato ang countdown sa ato ang Yuletide, no? Balik na kita sa ato ang pagtiwas sa ato ang temperatura, no? Nga update. Sa ato ang lokal, no? Nga update man ang ato ang high nga temperature 33 degrees Celsius, ang lowest 23, kaulapan nato mas cloudy. Karon lowest sa kita 24 degrees Celsius sa alas 5 o alas 6, 24 degrees Celsius sa alas 7, sa Kabuntagon 26 degrees Celsius alas 8, 28 degrees Celsius alas 9, ala himala 29 degrees Celsius ng alas 9. Ang alas 10 mo high na, no? 31 degrees Celsius alas 11, alas 12, ala 1, alas 2, alas 3. Oh, kana siya ang high na to 32 degrees Celsius, no? Alas 11 to alas 3 sa kahaponon. O sa alas 4, 31 degrees Celsius. Alas 5, 29 degrees Celsius. Alas 6, alas 7, 28 degrees Celsius. Sa alas 8, alas 9, 27 degrees Celsius. Alas 10, alas 11, 26 degrees Celsius. Ang atong katulogon sa alas 12 or alas 12, no? 25 degrees Celsius bugnaw. 25. So mauna na ang ato ang temperatura, no? Nga update. Silip na itakang kabayan. Galaw ni kabayan, uli na ba siya? Welcome to Jerusalem ko, no? Kuan pa kita, storm pa kita. Pero wala man rain. rain update, no? Wala kita'y hurricane, rain. Kuya, wala hurricane, rain. Sa ato ang hurricane update no active storm diri, ano? So ang shoreline wala man sa kuan man ilang gihatag nga shoreline sa December 2, no? Shoreline nato sa December 2. Para sa December 3, ang heavy nga intense sanay 100 to 200 millimeters. Ang Quezon and Isabela, no? Sila makatagamtam og heavy rain. Unya giapil diri ang December 4. Ang Cagayan ug ang Isabela pod ang magpatak-patak og ulan daghan, no? Tapos giapil nila ang moderate 50 to 100 millimeters. Ang Cagayan, Aurora, and Rizal. Ang Quezon and Aurora, ang Cagayan, no? Pareham lagi nagmako Andrea. Localized flooding
as a possible mainly in the areas that are urbanized, low-lying or near rivers. Landslide possible in the highly susceptible areas. So asa moderate lahigan ining ko ano. There is a heavy, no, ang heavy. Numerous flooding events are likely, especially in areas that are urbanized, low-lying near rivers. Amama ora. Anaday sila ko ano. And tends to torrential. Widespread incident. Kanang may kusog, no? Pero wala may kuan. Wala 200 millimeter, no? 100 to 200 lang. So manang bantay ulan. Magibatayan sa bagyo. Shoreline. Salib kita kang kabayan. Iya magikan diri Monox raffle contest na kunoy raffle contest ang Monox. Hello guys. Ganito pala dito sa LRT Baclaran. Sobrang tao. Kaya LRT Baclaran nakaabot na ni sa kabayan sa kuan Pilipinas. Adi man na train pa man na. So nasa picture sa Tel Aviv, Israel. Dagko gid ilahang mga building, no. Beautiful Tel Aviv, no. Kinsa ka na nakapanag-iya ng Tel Aviv, no, sa kuan Bible nga story. Kay grabing pag-show up sa Tel Aviv. Sa area Bingo Gorion. Sunod, sirim kita sa itong channel. Nakitay inverse gapon, no, duha. Yan na po kita itakna sa pagtuon. Ato ang series si Pastor Tiliba aman ang magabi-gabi sa atuag seminar, no, sa iyang healthy lifestyle. Maggabi-gabi man siya. Kung ano man tanaya, MWF or sa Tuesday ra na siya, no. Pero karon gabi-gabi siya God's Way of Healing kuno iyang series, no. Sa ato ang inverse duha sila, no. So kana lang ang ato ang update sa atong channel. Highway patrol na kita kaya itong gisuroy dito dapit sa Montilla Boulevard, no. Nanay gi-clear niya dito katong kanang terminal diya sa San Vicente. Kana gi-clear na nila, no.
o murag clearing na to sila dito dapita sa kanang di pa kaabot sa overpass, no, kay naga mating-mating na punto sila o katong ilahang gisirad-an na simento na siya, pagahion na lang siya, no, ang kuan lang ang makaagi mga tao o ang bike, no, ang bike makaagi pa dito so at least na maka-clearing na, no, sa ilahang kibutang kanang culvert, no, dako nga culvert, dili na siya semento nga culvert, no, kanang ligo na siya nga plastic, di ba? O katong sa Samura, no, matayan na to nga murag ilahang gikuan katong manhole, no, dapat maklerig lagi to dito sa glass supply nga tindahan, no, kay pareha sa kuan ba 7-Eleven na clear na nila, no, pero ang glass supply wala pa gid na clear diha nga ilahang kuan ba na nila, tabasanan ba na nila diha, no. O yan, nabalay mo parking diha nila nga dako nga kanang sakyanan, wala na ka parking, diwa panahuman. Sa atbang giri giri pero to atbang ta layo kay sa parking. So maghanay kita unya, no, maghanay na kita para sa atong dalan nga pagtulunan padulong sa Dios. I am the way, the truth, and the life. Diba ito ang target nga pagkatunan karon, no, so unya atong hanayon. Bueno, maghanay na kita. Welcome kita sa ato ang quarter 4 lesson 10 out of 13 kini, no. Ug ato ang series The Way, the Truth, and the Life. Unya atong pagatun-an na may I am the way, the truth, and the life, no. Such as this marathon lesson karon. LOD. So kung naa ka mo diri sa ato ang website, na ato ang yesterday's episode, no, MP3 Monday lesson 10 Q4. So kanyo na i-click, no, ma-download na ay downloadable link dito katong arrow down. Onya mabutang na dayon siya sa flash drive kung ibutang, no. Napoy details. So napo dito ang link, no, ang Spotify account natin kung naka mo Spotify nga account, subscribe, like, and share sa ating Spotify account natin, o napo YouTube app natin kung yun ang i-click, malargo na sa to ang YouTube, no, account na home para sa ato ang less. So welcome kita sa itong paghanay December 3. Tuesday, ato ang first part, no, opportunity kita nga Bible reading, o diinan nato ang chapter 10. Dili na kita magsugod sa Naikamot, no, verse 17 to kining 32. Sunod ato ang second part, ato ang youth devotional, no, ang Desire of Ages nato. Diri kita sa line, oy matapos na ang chapter 15, ended now ang chapter 15, kay maabot na nato ang 53.1, no, karon ang versages di
152.1, tumabot na to ang DE 153.1. Ended siya sa December 3, no? 2024 karon. Unya ato na siya ginote ang summary pages niya nga gisugdan 144.1 og taman siya sa 153.1. Ato na siyang gisugdan sa November 25, 2024, pila ka adlaw, no? Ang ato ang nakuan 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kibali ka adlaw. So ato siyang basahan karon matapos na ang chapter 15. Sunod ato ang devotional for all in heavenly places. Gitaytulan A Time of Trouble, murag kabalik-balik naman ano sa lesson na kuno na nga title last year sa mga devotional. Pero murag arang takarong kay murag taman das title, no? Katong last year nga na magiri-react pag mga kuan, no? Oh, ipaday ng pagampo, no, nga taman das title ang mga title diri nga mga pang karaw nga mga title, Time of Trouble ko, no? So mauna na atong mga devotional, no, ang first, second nato o third nato nga part. Atong mga Sabbath call, ang fourth part nato in verse, nakita in verse bibo sila unya kay daghan, no, na discussant og journalist. So Sabbath call kini sa atong mga senior jealous mga professional atong fourth quarter kasulab dyan. Lesson 10, the farewell discourse gihapon kini, no, og ato pagatun-an ang Tuesday. Alam na natin, alam na ng lahat magbasa-basag mga teksto, no, kay Ems Pick. Sunod Sabbath call dayon nato sa atong mga junior youth nga brag mahamtong atong fourth quarter deliverance. Oy, arang deliverance na skuan December, pero abot sila tag excessive hate, no? Og sa Tuesday ato ang pagatunan ang Luke 15 verse 7 ug verse 10. O Sabbath call dayon kita sa mga hamtong ato ang fourth quarter team sa kasulab dyan lesson 10 nato. The way, the truth, and the life. Ug dawi mo na sa kasugod. Pero ato pagatunan karon na I am the way, the truth, and the life. Mo na ang teksto, no, sa John 14, di ba? So nahanay na ang atong mga pagatunan, mamalik na kita sa atong letter heads. Mao ni atong pagatunan ug kini atong pagtuon gihatod kanato sa atong nubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit. O gidayugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, atong small group sa youth ang Power of 70, ang TMI, Talents Involvement, Personal Ministry, Custody, Iwang Lam, Legum to Missionary and Preachers. Gapre-prepare ginis mga kahimanan ka website and kagrupuhan, no? Ato pasalamatan gahang Diyos nga nihatag sa kaigayonan nga padayon pagitag pamalandong sa iyang ulanong pulong. Iyang pulong nga may gahum. Iyang pulong ato ang bread of life, living water, no? O ang pulong nga I am the way, the truth, and the life, no? Si Jesus Christ mesmo. So kana na lang ang ato ang spill, magasugod na kita. Magaampo na kita sa ato ang pag sugod, no? Kahibalo na mo ato ang live time na to 10 AM to 12 over high noon. O ang ato ang sa YouTube, no? Nightly na to nga review ang kung masayo hapon, di ba? Kung kuan kanang
7 to 9, no? Unya kumalangan 9 to 11. So magampog kita sa atong pagsugod. Amahan na mo nga naa sa langit, pagabalaan unta ang imong ngalan, panhi ang imong gingharian, pagabuhaton tayo kubuton din isyuta maingon sa langit. At ay may karon sa pagkaon mo tagadlaw pa sa ilo ako sa mga utang mo sa kami ko sa iluman sa nakautang kanamo. Ayaw kami tugyan sa manulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan kay imong gingharian ug ang gahimaya hangtod sa kanturan. Amen. Yes, walaing kita basa sa mga pahimangno ni maalam nga magwawali nga hari nga si King Solomon, mga pahamatngon, no? Dili kita verse 17 na kita magsugod. Anaas dalan sa kinabuhi kadtong mamati sa pagbadlong, apan kadtong nagasalikuway sa pagbadlong anaas kasaypanan. O kasaypanan gyud basta di siya magpabadlong, no? Kadtong nagatago sa pagdumot adunay bakakon nga ngabil. Hala, bakakon na di ay siya, no? Kung naa kay pagdumot, bising wala ka namakak, naana kuno kay bakakon nga ngabil, no? Kay mamakak manggig ka nga, no? Dili mo ipahalata ba, no? Pero na kay bakakon nga ngabil kay nagdumot man ka. Og kadtong nagapamulong sa usa ka butang-butang maoy usa ka buang. Uy, na sounds like, no? Kung magbutang-butang po kuno ka, buang po, no? Diha sa daghang mga pulong, dili mawad-an sa kalapasan. Apan kadtong magapugong sa iyang ngabil, nagabuhat sa pagkamanghialamon, kayo. Andila sa taong matarong ingon sa piniling salapi. Uy, kuya po, salapi. Ang kasing-kasing sa taong dautan, jutay, raog bili. Maulay ito, 30 pesos of silver ang kanang nakuha ni Kuan. Nakuha ni Judas, no? Jutay ragbili. Ang mga ngabil sa matarong nagapakaon sa daghan, apan ang buang-buang mamatay tungod sa kakulang ug salabutan. Ang panalangin ni Jehova nagapadato kini og siya wala magadugang sa kasubo ni ana. Manatong critics, no? Maoy usa kalinaw, lingaw-lingaw sa usa ka buang ang pagbuhat o kadautan. Kaya balo siya, no? Lingaw kuno sa kanang buti tawag niya diri ang buang, no? Ang pagbuhat sa dautan. Og maingon ni ini ang kaalam alang sa usa ka tawo nga masibuton. Ang kahadlok sa taong dautan kini mudangat sa ibabaw niya. Og ang tinguha sa taong matarong ay gatugot man. Sa paglabay sa alimpulos, ang dautan mahanaw, apan ang matarong mao'y usa ka patukuranan nga walay katapusan. Maingon sa suka, ang alang sa mga ngipon o sa aso, nga alang sa mga mata. Maman usab ang tapulan alang niadtong nagasugo kaniya. Ang pagkahadlok kang Jehova nagapalugway sa adlaw. Apan ang mga tuig sa dautan na move on, paghamove on.
ang paglaom sa matarong mao ang kalipay. Apan ang paabot niya itong dautan, mawagtang. Ang dalan ni Jehova mao'y usa ka malig-ong salipdanan. Sa taong matulid, apan kini mao'y usa ka pagkalaglag sa mamumuhat sa kasalanan. Ang matarong dili gayud matarog. Apan ang dautan magapadayon siyuta. Ang baba sa matarong magabunga og kaalam. Apan ang dila sa masukihon pagaputlon. Ang mangabil sa matarong mahibalo sa angay nga pagabuhaton, pagadawaton. Apan ang babas dautan nagapamulong sa pagkamasukihon. Suma na atong operatory nato no nga Bible reading half chapter og nakadiin na kita sa Proverbs 10. Ugma mag-half emphasize na kita no sa a story as the owner of the heaven and the earth. Kay English na ato ang basahon no. Ang katunga pinagtunga na pod. So, din kita sa atong second part, atong Desire of Ages, no? Devotional sa mga youth. Nga matapos na nato ang chapter 15 sa verse pages nga DE 152.1 to DE 153.1 mainded na nato mo dagan na tayong kita sa chapter 16, no? Ang chapter 15 at the married feast. At abasan, it was by personal contact and association that Jesus trained his disciple. Sometimes he taught them sitting among them on the mountainside, sometimes beside the seaside, on walking with him by the way. Revealed the mystery of the kingdom of God. He did not sermonize as men do today. Whatever heart were open to receive the divine message, he unfolded the truth of the way of salvation. He did not command his disciple to do his or that, but said, "Follow me." On his journey through country and city, he took them with him, that they might see how he taught the people. He linked their interests with his, and they united with him in the work. The example of Christ and linking himself with the interests of humanity should be followed all who preach in his word, by all who have received the gospel of his grace. We are not to renounce social communion. We should not seclude ourselves from others in order to reach all classes. We must meet them where they are. They will seldom seek as their own accord, not alone from the pulpit or the heart of men touched by the divine truth. It's another field of labor, humbler it may be, but fully as uprising it is found in the home, the lowly, and the mansion of the great, at the hospitable board, and in gathering for innocent social enjoyment.
as disciple of Christ, we shall not mingle with the world from a mere love of pleasure, to unite to them and fully. Such association can result only in harm. We should never give sanction to sin by our words of our deed, our silent or our present. Wherever we go, we are to carry Jesus with us and to reveal others the preciousness of our Savior. But those who try to preserve their religion by hiding it with a stone wall lose precious opportunity of doing good. To the social relation, Christianity comes in contact with the world. Everyone who has received the divine illumination is to brighten the pathway to those who know not the light of life. We should all become witness for Jesus. Social power sanctified by the grace of Christ must be improved. Winning soul of the Savior, let the world say that we are not selfishly absorbed in our own interests, but that we desire others to share our blessing and privileges. Let them see that our religion does not make us unsympathetic or exacting. Let all who profess to have found Christ minister as he did for the benefit of men. We should never give to the world the false impression that Christians are gloomy and happy people. If our eyes are fixed on Jesus, we shall see compassionate Redeemer and shall catch a light from his countenance. Whatever is very clean, the peace abide, and there will be joy also. For there is a calm, holy trust in God. Christ is pleased with his follower when they show that though human, they are partakers of the divine nature. They are not statues, but living men and women, their heart to the praise by the dew of the divine grace. Open and expand to the Son of Righteousness, the light that shine upon them. They reflect upon others in the work that are luminous with the love of Christ. O human, ato ang Desire of Ages nga chapter 15. Ugma ang chapter 16. And his temple ang title, no? Ato ang pagabasahon ugma, no? Ang chapter 16 nga in his temple. Marag na kita sa atong third part, atong devotional for all and heavenly places a time of trouble. O gamita ang basahon nga atong gigamit gaina sa kadlawon hantod sa sunrise atong pagbangon. O kabun ang December 3. Title de usa ka panahon sa kasamok. Ang kay text balik ko na to, Revelation 12:12.
Therefore rejoice ye heaven, and ye that dwell in them, both the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having the great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Grabe na nga message no nga. Gitambog ang kanang Satan diri sa earth, no? Mag-rejoice ang heaven. Pero gipadala hinoon ang Ginoo sa earth. Di ba? Ito nagkita. Ito na Satan sa temptation. No? Ito basahan sa Bisaya. Tungod ni paglipay o kalangitan o kamungan nagpuyo ni ini apan alaot kamu yuta o dagat kay diha kanina lusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot, sanit na sayod man siya sa amubo na lamang ang iyang panahon. Grabe na no nga murag kuan ba mabalaka na kakay naasitan na unsa nga gipadala may nun ang Ginoo diri sa earth, di ba? Di nagkita sila nag kuan sila no. Daghan man wala man ihunong si Satan, no? Sa temptation niya, dili raman dito sa temptation. Sila ni Pedro, sila ni Judas, di ba nagmadaugon siya diha, no? Wala siya nagmadaugon sa iyang temptation dito kang Jesus Christ. Pero kang Pedro, kang Judas, nagmadaugon na po siya diha, di ba? So di na musugot si Satan nga mapildi siya, no? Batayan, gisali mo, no? Kay daog siya sa Ginoo kay di niya makaya, pero ang mga disipulo no kaya niya, di ba? Nihangyo na sa murag si Job nga kanang alig-igon si Pedro, pero hangyo niya nga dili mawala si Pedro, no? Dili kibali pareha ka Judas, no? Sabot nila ka Judas. Basahon nato ang content. As we approach the peril of the last days, the temptation of the enemy become stronger and more determined. So kanano nga panahon pa lang kang Jesus Christ nga temptation nila Judas o Pedro daog gani siya. Unsa ba ka sa tong kapanahunan karon kung utintal si Satanas? Satan has come down in the great power, knowing that his time is short. Kana ba? Time is short, pero batayan ni mo no kay di siya pildi sa iyang mga temptation na siya mga kadaugan. And he is working with all deceivableness of the unrighteousness in them that perish. The warning comes to us through God's word that if were possible, will deceive the very elect. Very elect si Kuan, Pedro, no? Na-deceive, di ba? Wonderful events are soon to open before the world. Grabe ng wonderful event. Ambot na si Elon Musk. Daghang kay panghimo. Naghimo siya mga robot. Naghimo siya mga kanang spaceship. La siya spaceship. La siya auto nga manlupad. No? Kanang iyang cellphone. No? Tesla. No? Daghang kay product. Wonderful events are soon to open before the world. Kanang manglupad ba? Manglupad nga mga auto. No? Basta maabot na sa ato ang
ay di na sa atong kapanahunan. Dawat ka mo mga igala. Manglupad ang mga auto, di na sa atong kapanahunan. Di na po nas unsa na nga mga kabataan, di ba? Pero moabot pa na siya, wonderful events, no? The end of all things is at hand. Oh, dool na ko, no? The time of trouble is about to come upon the people of God. Then that's the decree will go forth forbidding those who keep the Sabbath of the Lord to buy or sell, and threatening them with punishment. And even they, if they do not observe the first day of the week, as sa Sabbath ay kuan man na siya kanang sandilo. And at the time shall Michael stand up, the great prince, with the standard for the children of thy people. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time, that at the time thy people shall be delivered. Everyone that shall be found written in the book. By this, we see the importance of having our names written in the book of life. All those names are registered. There will be delivered from the Satan power, and Christ will be commanded that their filthy garments be removed, and that they be clothed with his righteousness. And they shall be mine, said the Lord of hosts, and that day when I make up my jewel. Sa Malakay 3:17. In the time of trouble, Satan stirred up the wicked, and they encircled the people of God to destroy them. But he does not know that pardon has been written opposite with their names. With their names in the book of heaven. He does not know that the command has been given. Take away the filthy garments from them, clothe them with chains raiment, and set per meter upon their heads. Sa Zechariah 3:4-5, how precious in the sight of God are His people. O, Ribian Herod, mabasa po, no? Ama na kita sa atong mga devotional ang first, second, ug third na itong mga part. Malago na kita sa atong mga sabat kul atong fourth, fifth, ug sixth na itong mga part. Fourth part na to, no? And verse na kita fourth part. 4 p.m. unya sa atong Inverse Philippines. Daghan sila, no? Kaya naalagay, journalist na po yung mga discussant, no? Or discussant ato ang mga journalist. So ato ang inverse, sabat ko sa atong mga senior teachers, mga professional atong fourth quarter. The Gospel of John. Lesson 10 atong nga series, The Farewell Discourse. O gato pagkatunan mga teksto. Teksto. Kay and speak kita, no? Magpili kita sa itong gamiton. Application ba? No? Sabat sulan PM ma-download sa itong Play Store or mga katab na to. Ato ang mga ka-browser. E-browse. Sabat school.ablintik.io/n. Pangitaon tong lesson, no? Katong picture nga
color blue nga naay cross nga murag gasiga. Like ang lace. Pero kung naana siya sa lace, naana siya sa iyahang lesson 10. Nasa abos no, like ang ato ang in-speak. Parang basa kitang mga teksto. Nagalapad nga langgam diri sa ato ang kanang letterheads. Welcome kitas. Naglupad nga langgam. So in speak, read through this passage to a better understand. The terms wrote out in Christ's pearl discourse, being hated without a cause. Wala ka na. Hated ko nung walay paskaranan. Psalms 35:19. KJV. Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me. Whether let them wink with the eyes that hate me without a cause. O diba na diha? Namasa ko og walay dahilan. Psalm 69, poor. They that hate me without a cause are more than the hairs of my head. They that would destroy me, being my enemies wrongfully, are mighty. Then I restore that which I talk not. Awi, basig si ko anak si King Solomon ang iyang King Saul ang iyang kiko ano nga without a cause namang goy cause kay na ibog man siya kay katong 10,000 ba ang namatay ni kuan. Pero siguro to siya sapat ba nga cause, di ba? Jeremiah sa Israel abay, Jeremiah 2:21. Yet I had planted thee a noble vine, wholly righteous. How then art thou turned into degenerate plant of a strength vine unto me? Ano sa tang gitanom dito ni kabayan sa kuan? Santa Marta? Ay, olive tree man to. No? Pero kay vine, no? Hosea 10:1. Israel is an empty vine, he bringeth forth fruit unto himself according to the multitude of his fruit. Yet increase the altar according to the goodness of his land. They have made godly images. Matthew 21:33 to 46. Uy, taas. Here another parable. Uy, parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hedged it round about, and dig a winepress, and it unbuilt a tower, and let out the husbandmen, and went into a far country. Maning mga taskuan nga mga saop, no? Laog nga mga saop, no? Nagipahulam ra sa ila di na ipakuan sa pag tag-iya, no? Kaya nilakaw siya far country. Kuan magud na siya. Kanang forfeit ba, no? Amot gi forfeit nila, no? Kanang word nga forfeit, di ba? Nga na mga lost and found na ay forfeit ana nga time, di ba? Kay maglangan-langan man na, no? Unya dili siya mag-claim. Forfeit siya para magamit na po na sa lain, di ba? Ang ginahuna ani ang mga saop, forfeit. Hindi forfeit na po, di ba? Kung na-forfeit nimo ang kalang dili imuha, no? Unya, laan man na sa imong amo, no? And when the time of the fruit draw near, I sent the servant to the husbandman, that they might receive the fruit of it.
And the husband took his servant and beat one and killed another. Mo na nino nga panalipdan na nila nga wa na makasulod dito lang iriya amo na ni di ba kami negatiman na ni taas nga panahon no. Killed another and stoned another, again sent another servant more than the first, and did unto them likewise. But last of all he sent unto them his son, saying, na mapoy pakasayo pa na no kay madto gani kag mga rebelde magdapo kag mga army nimo usa ko isa ra ka mo kay ihawon ka diha no. And his son saying, they will reverence my son. But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, this is the heir, come let us kill him and let us seize on his inheritance. Pataka na gunahuna no. Nga makuha ba ko nilang inheritance? Unsa may labot nila kanang kinabuhi no. Supatay kaya ula, di ba? And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto this husbandman? Kung kuno na ang pabaya-bayaan na no ang amo. Ngano daghan man kay nagnamatay nga imong gikuan. Dapat daghan kag mga army nga gidala dito para wala na daghan mamatay no. They said unto him, ay pa diri nga daghan ay namatay, his miserable destroy those wicked men, and I will lay out his vineyard unto the husbandmen, we shall render him the fruit of the season. And Jesus said unto them, did ye never read in the scripture, the stone which the builder rejected, the same is become the head of the corners. This is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. Therefore say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the good, the fruit thereof. And whoever shall pull, and a stone shall be broken. But whoever it shall be pulled, it will be grind him to powder. And when the chief priests and Pharisees had heard this parable, mo nang nagigahom ang kanang cornerstone, no? Kay ma-broken, ma-powder, no? They received that speak of them, but when they sought to lay hand on him, they feared the multitude because they took him for a prophet. Sunod, power of the Holy Spirit sa Acts 1:8 katuning maghulat no jijis na pod ni. But ye shall receive power after the Holy Ghost has come upon you, and ye shall witness unto both Jerusalem, nara jijis, and in all Judea and in Samaria, and unto the outermost part of the earth. Acts 2:2-4. And suddenly there came sound from heaven as of the rushing mighty wind, and it fell at the house where they were sitting, and there appeared unto them 11 tongues, like as of the fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance.
So nag-isa ka oras na mga classmate, no? Pag kaya nakamudiha, no, ato ang intermission, makapamahaw na, makapangapi, kanang gatas, watering, no, ato ang comfort, no. So intermission sa kita kay mao to ato ang gikinahanglan, no, maka-relax kita intermission sa boy, no, happy intermission, no, sa mga nagipamahaw na diha, no, og nga pangapi ng atas, nag-comfort, no, ang Diyos nga palangin sa ato ang mga kalanon, padayon pagita sa kalanon ring espirituhano, no. What other verses promises come to mind and connection with sa John 14 og 17 nga mga kapitulo. Hamana kita sa end verse. Largo na kita sa atong cornerstone connection. Sabat ko sa ato ang mga junior youth nga murag mahamtong. Ato ang part. Ang cornerstone connection kadtong mabroken ka, mapowder ka, no? Kung matangkog ka sa cornerstone connection. Atong 4th quarter deliverance lesson 10 ato. Hungry for more. Ato ang pagabasahon sa Tuesday, Yok 15 verse 7 o verse 8. So na ay kitibid dire sa Bible Gateway. I say unto you that likewise you shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over 99 just person which need no repentance. Kadto ang gipangita niya, no, ang isa nga nawala kaysa wala kuno nang inahanglan og repentance ang 99, no. Neither what woman having 10 pieces of silver, if they lose 1 pieces or 1 piece, 9 na lang, that not light a candle and sweep the house, and seek diligently till she find it, and when she had found it, she calleth her friend and her neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found a piece which I had lost. So nalipay siya, no, kay di na pud kanang mabungkig bungkig man, no, kung naa siya 10 kibali unya naligid kibali ang coins, gipangita niya para mabalik og 10, no. Maglabad man po na imong ulo lang 10 man to niya. Di na ako pangitaon tong isa, 9 na lang niya akong kwarta, di ba? Ato nga yang gipangita utro, kung mangipangita niya di nay kalipay, di ba, no? And when he had found 8, mo to, no, nga nasa kalipay. Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angel of God and over the sinner that repent. So dili lang na siya butang ang istorya diha, no, kanang nagrepent pa, no. This week plus light quote from Prophet and King Ellen G. White to remind the people on how God's way to restore and rejoice the sinner
who comes to God in faith, siya state. O na naman rin ang ato ang flashlight, no? Siya state. It is God's glory to encircle sinful repentance human being in the arms of His love, to bind up their wounds and cleanse them from sin, and to clothe them with the garments of salvation. Grabe no, nabantayan nato sa ato ang pamukaw sa paglaom ba nga mga student theologians na may estudyante nga China Chinese, no, nag-apply siya og kanang pagka-theology. Nagwali po siya bising Chinese siya, no, nag-in-English siya. Diyan mo makita, no, nga lahi ba yung relihiyon sa mga Chinese, no, pero nisulod siya sa kanang Christian. Gusto pa siya magpastor, no, sa mga kuan man, no, sa kanang dili ba sa mga estudyante pa, pero sa mga pastor nga mga Chinese wala man takita nga naay nibisita sa ato nga Chinese nga pastor, no. Pero sa atong katong kapaglaom nato, no, nga naay theology, no, nga nag-eskwela sa bising Chinese siya, no, nga batanon. Nagwali siya sa kuan, no, nag-explain siya nga mo join ang tanan, no. So man, no, it is the God's glory to encircle the sinful repentance kanang dili man kibali makasala, no, pero sa mga lahi nga mga relihiyon, pero ni kuan siya, no, sa Christian, no, mo na nga gipangita dahil gihapon na bising mga lahi nga mga kuan, no, denomination man sila mga denomination, no. Turns to the human being the arm of His love, to bind up their wounds, to cleanse them from sin, and to clothe them with the garments of salvation. How does this picture of God match with your perception? How often have you resisted praying or coming close to God because of the distance that has grown between you and Him? Even though it seems awkward, consider how much God wants to reconcile. Maybe you know someone who is distant and doesn't feel like they can return to God or even speak to Him, because their shame began today by praying for them and perhaps gently sharing with Him His insight. So man kita sa itong Cornerstone Connection. Sabas ko na kita sa mga hamtulas na ugna. Welcome kita sa itong Bible Study na in-addition Study on the Words. Marathon lesson karon ko. Mimpiad I will kasal sa Bible edition kasi 7 parts. Ang textual audio salin na itong presentation. Last na kita nga hugna ato ang 6 part. Sabado sa atong mahanto atong quarter time sila kasulab dyan sa na to. The way, the truth, and the life. Pero mas taas ang ato ang title. Nga pagkatunan sa Tuesday, I am the way, the truth, and the life, no? WTL. WTL. Siya, no? Magpili kita sa atong gamiton. Application ba madalod sa atong Play Store, no? I-browse, i-search sa atong Play Store sa Batkalan PM. Or atong mga katab, atong mga ka-browser. I-browse sa batkalan.adventic.io. /in. Pangitaon ng ato ang less katong picture nga team in the Gospel of John kung naana, no, na-click na ang chapter 10, naog na yun sa ubos kay click diri ang Tuesday, I am the way, the truth, and the life, na sa ubos.
magkita na punta dito as kuan ice no nagbaktas nga tao. Welcome kita magtutuon sa pulong sa Diyos learning of the scripture makapaglaong ko na bread and praise no sa atong pagtuon. Such as I am the way, the truth, and the life. Natago mo ng life, no? WTL, no? Pabasa diri John 14, 5-6. What query did Thomas make a bow to where Jesus was going? How did Jesus respond? Ato ang basahon. KJV. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way. Ay, kuya, gila na Ginoo manubag. Nagi pakapin. Pwede naman tato, I am the way. Di mo tanga pakiniyag, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. WTL, no? Thomas' query seems logical enough. If you do not know where someone is going, how you know the way to follow the person? Just append the query by indicating that himself is the way. The way to what? The way to the Father. Diba? Sa prologue. John 1:1-18. Balikan pa natin yung prologue. Ang katong logos. And the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. The same was the beginning with God. And all things were made by Him. Without Him was not anything made that was made. And Him was life, and the life was light of men. And the light shineth in darkness, and darkness comprehend it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came to bear witness to the light, that all men through him might believe. She was not that light, but was sent to bear witness of light. That was the true light, which lighted, apil ni kang John 3, no? Yung introduction. Every man that cometh into the world, he was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But many as received him, to them gave the power to become the Son of God, even that believe on his name, which were born not the blood or the will of the flesh, nor the will of man, but of God. And the Word was made flesh and dwelt among us, and beheld His glory, and glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bare witness to Him, and cried, saying, This was He of whom I speak. He that cometh after me is prepared before me, for He was before me, and His fullness have only received and grace for grace. For law was given by Moses, but grace and truth came to Jesus Christ. No man hath seen God at any time. The only begotten Son awaits is in the bosom of the Father. He hath declared Him. The intimate connection between the word Logos of Jesus Christ, the Father, emphasize. Sa John 1:8 says, the only begotten Son, no? Nga mo to ang makadeclared. Better translated as a unique is the one who is made
the Father known. To make known in the text as the Greek verb exegumai, meaning interpret, exposit. We get the word exegesis from this. It means to bring out the meaning. Jesus Christ is like the Father, the one who explains and interprets the Father to a fallen world. Consequently, He is the we, part of the Father. Without Him, we are limited in our understanding. Sa John 4:10, 7 and 11, how did Jesus clear up Philip misunderstanding? Ay, kadtong nakakita, no, sa amahan. If ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him, and have seen him. Philip said unto him, Lord, shew us the Father. Grabe nga, kung na gani nga. Hindi ka makita ng Ginoo, no? The Father, and it sufficeth us. He said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that seen me hath seen the Father. Grabe nakatanghaga, ano, nga nakwits ng anyo kibali sa Ginoo. Kay kung nakita si Jesus Christ, nakita na ang amahan, di ba? Swerte kayo sila Philip, no? Nga gipakigubanan, no? Di ba ningon ang makadeclare ang anak lang bigating san ang nakita. Dili niya gideclare kang Philip, no? Nga ang nakakita sa anak, nakakita na sa amahan. O di kambal. Ay, wag kakambal, no? Abot maragi na magod ng mga bathala, no? Nga naa sila pagkaparihag mga naong, no? Og manang gipasabot sa Ginoo, nga he that sent me had sent the Father, no? Pero ang mga bathala baya may mga level up ang mga anyo ana, di ba? Tanaw ra gud ng salida. Palabas sa na anime, no? Pero ka transformation ni koan Goku, di ba? Hello? Pero mo na no nga gipasabot niya nga nakita na gihapon ang amahan, no? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. O ni-level up pa. Nga, maura ganitong tubag. Nga, ang nakakita sa anak, nakakita na sa amahan. Naunsa nga, ang tingog sa anak, tingog sa amahan. Di ba? Una, agi, pakapin na Ginoo, no? That I speak unto you, I speak not myself, but the Father that dwelleth in me. Di ba? Grabe pati ang tingog sa amahan na mauna na iyang tingog. He that the works, believe me that I am in the Father, and the Father and me.
or else believe me for every work sake. Teamwork gid ba, di ba? Murag gipasabot gid sa Ginoo nga teamwork sila sa amahan, no? Ang imo nakita nga anyo maupod nga anyo. O niya ang nagpamulong ang dito sa kuan. Layo, di ba? Kaysa layo pa itong amahan. Pelibax to see the Father sometime. No simple human can do and they compare. Basta sa Exodus 6 Jesus reproved the lack of understanding and point out that if you have seen Him, you have seen the Father. Sa John 49, consequently, it is clear that Jesus is the pathway of God. Without Him, the pathway grows dark and uncertain. He is the light that illuminates the way to God. Grabe na, naklose ra gihapon ang kanang gipasabot sa Ginoo nga ang nakakita sa iya ha, nakakita sa amahan kay katong iyang gipakitaan nga matay man, di ba? Hello? Dito na to buhi pa sila kay naa sila yung mga illustration ato ang ipa-drawing sa kuan ang naong sa Ginoo kay makita po nato ang naong sa iyang amahan. Unya kay wala namang bakas, di ba? Maong faith na gihapon atong asahan, no? Nga kanang same God, di ba? Same God. Same Son, same God, di ba? Ang speaking dili ang anak, di ba? Ang amahan ang more speaking, di ba? Just ties together three terms. Way, truth, life. Amo na siya ang gitais niya, no? Nga WTL ang dalan, no? Ang kamatuoran ug ang kinabuhi. The term we is used only in John 1:23 regarding the baptism, preparing the way for Jesus, and it used in John 14:6. Ano na? John 1:23. He said, I am the voice of the crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as he said the prophet Isaiah. Og sa John 14:6, amo na niyang so said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. But truth and life are major themes in the gospel. Our study on the Wednesday ug Thursday, na siya glimpses, di ba? Glimpses nato ugma og sa Thursday. Will emphasize the concept of truth and crucial topic. Especially in the world where very idea of truth is called into question. So conclusion question na. Ato ang tanawon, ato ang panahon. Temperature, wala ba na usab? Mapaghihapon 33 degrees Celsius, no? Ang high, ang lowest 23, kaulapan 31. Wind situation 11 km per hour. Conclusion question. Why it is so comforting to realize that Jesus is the best revelation we will have here of what God the Father is like. Amo nang comforting no nga revelation kay mama gyud ang iyang gipasabot, no? Di naman nimo sa lalison, no? Sakto na iyang gipagpasabot man ang atong problema kay wala nay bakas, no? Kay katong gipasabot niya sila Philip, sila ni Kuan.
wala naman pod. Di ba? No? Ambot nang ga-portrait og kanang mga artista ba, no? Manggireklamo ra ba na sila kay daghan na kayo nang gi-artista nga para sa Christ story, no? Pero na negative effect sa ila kay sila naman hinuoy simbahon kay ang ilahang naong makita sa pelikula, di ba? No? Magreklamo sila nga ayaw ko simbahan dili ko Ginoo, no? Pero kanang mga amo tool bagid na nga mga naong, no? Naa gani mga gipanghimo sa mga AI nga kay master naman na mohimo ang mga AI ug mga naong-naong. Pero dili na gid kakakuan, no? Kay wala lagi bakas, no? Nga sa naong sa Ginoo kay bali, di ba? Pero comforting na siya, no? To realize that Jesus is the best revelation we have heard of what God the Father is like. Mano tong gikuan nga relationship, no? Gipasabot sa ato ang mga listener, no? Sa ato ang Tagalog, katong Tagalog, no? Nga relationship. Yung relationship gid ang pagkuan, no? Kay ang anak di ay gipadala pero dili sa iyang gipasabot duha sila, di ba? Duha sila. O niya ang spokesperson dili kuno ang anak ang amahan. O tanawa ra gud na, di ba di? Bibo kayo siya. Kay wala siya nag-inusara sa iyang mission, no? O niya masinggit ra ba siya sa katapusan nganong gibiyaan mo ako, di ba? Pero basing mao na to nga mobiya na ko sa imo ha kay tapos na ang ato ang mission. Dito ta magkita sa kuan, di ba? Langit, no? Pero man ang comforting, no, kay duha kibali ka God, no? Ang nakig-uban sa dihang nagministry ang Ginoo. The Father of the Son, no? Ipalod niya ang comforter, no? Ang Holy Ghost. So mao kana ang ato ang napamalandungan, I am the way, the truth, and the life, di ba? Kay siya lang, no? Si Jesus Christ lang, no? Ang ato ang agianan para makadto sa amahan. So magampo na kita sa ato ang pagtapos. Ana sa kwarto, get your Bible and put in your heart. O magampo kita sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayer Paul, magampo kita sa itong pagtapos. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Daghang salamat sa pagkamin na pagsunod atong tulumanon ang pagpamalandong sa iyang pulong matagadlaw matagabi. Mao kini ang inyong Bible study on a lesson study on the words. Mariton lesson karon kami God I will kasal sa hektarya lesson ka 7 parts. Ang textual audio video sa lead natong presentation diri kita alayon. First week kita sa ato ang December, pila kini ka week ang atong December. 5 man ni unya matunga sa 2025, di ba? 1 2 3 4 5, no? Daghan man nga week ni. So upat ka Sabado. Okay ra pod, no? O ang ato ang series sa Hub Channel, ang health na siya, health tibali, no? Mag-health siya sa tibuok kibali nga semana si Pastor Tilibaa. So antod sunod yan ang Diyos malay kay madalas na dalagon ang Diyos.